Nakita niyo po ba yung news sa Vatican? Mismong yung Pope na yung nag-declare na ang nagligtas sa sangkatauhan ay si Jesucristo at hindi si Maria. Kita niya? So, praise God, dahan-dahan nabubuksan na rin po yung Catholic doon sa ganoong truth. Kasi yun talaga yung truth. So, praise God. Yun ay isang malaking tagumpay. Amen ba? Praise God. Yun ay kagalakan nating lahat na malaman ng sangkatauhan ang katotohanan na walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa isang napakagandang umaga. Bagamat mayroong banta ng bagyo, ikaw dakilang Diyos ang may kontrol dito. At kami po'y sumasampalataya na sa umagang ito kasama ka po namin. Salamat Panginoon sapagkat sa lugar na ito ang banal na Espiritu Santo ay aktibong gumagalaw sa aming mga buhay. Biyayaan mo kami Panginoon ng katalinuhan upang tanggapin ang inyong salita. Ikaw lamang ang tanging marinig, makita at maramdaman ng mga tao. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. Praise God. Ang title po ng aking isi-share sa inyo ngayong umaga ay Nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Everybody say, nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Basahin natin ang ating text verse. Titus 2, verse 11. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nahayag na raw. Past tense. Okay? Nahayag na. Okay? Ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Paano natin malalaman o paano natin makikita na nahayag ng talaga itong kagandahang loob ng Diyos na ito na nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan? Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, ikaw ang proof. Tayo po, mga kapatid, ang katunayan at katibayan na ang kagandahang loob ng Diyos ay nahayag na. Amen ba? Amen. Nandito ka ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos, excited ka sa mga bagay na espiritual na may kinalaman sa Diyos, 'di ba? May interest ka sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Excited ka na makita ang mga kapatiran na kagaya mo rin, na nahayagan na ng kagandahang loob ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya sabi mo sa tabi mo, ikaw ang katibayan ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya pag nakikita nyo yan, yan ang katibayan ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya pag may nakikita ang kapatiran, sasabi mo kagad, salamat sa Diyos sa kanyang kagandahang loob. Amen ba? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Na kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ano po yung sinabi dun sa text verse kanina? Nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Dito naman sa Ephesians 2 verse 8, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. So talagang yung kagandahang loob ng Diyos na yon at biyayang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At yung kaligtasan daw ng tao ay hindi dahil sa kanyang sariling kabutihan o sa kanyang ginawa. Ito'y dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Naniwala ka sa Diyos, sa kanyang kagandahang loob, sumampalataya ka sa kanyang biyaya, tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, at ngayon, hayag na hayag ang kanyang kagandahang loob. Amen? Amen?
Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, napakatindi ng biyaya ng Diyos. Amen? Romans 6:23. Sabay-sabay, kabisado natin lahat. Ready? Go! Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon na nagdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na ating Panginoon. Tagapagligtas. Amen? So paano nahayag ang kagandahang loob ng Diyos o ang biyayang ito ng Diyos? Pag sinabing kagandahang loob ng Diyos, biyaya. Sabi natin biyaya. Biyaya. Amen? Tingnan mo ulit ang katabi mo, biyaya ng Diyos. Yung talagang nasisiyahan ka sa nakikita mong biyaya ng Diyos. Amen? So number 1, paano nahayag ang kagandahang loob ng Diyos? The grace of God showed up. Paano nahayag ang kanyang biyaya? Sabi sa Tagalog, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Sabi natin, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Basahin natin ang verse. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos. Sino daw? Si Kristo Jesus daw ay ano? Likas at tunay na Diyos. So yung arguments tungkol sa pagka-Diyos niya dito nasagot. Amen ba? Amen. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Talagang siya'y Diyos. Likas na siya'y Diyos. Siya'y tunay na Diyos. Pero hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Anong kanyang ginawa? Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Kusa. Sabi natin, kusang hinubad. Pag sinabing kusang hinubad, ibig sabihin, di ba, nasa kasuot. Walang nag-utos sa kanya. Kusang loob niya itong tinanggal. Amen po ba? Kusang loob niyang hinubad. Bakit? Sapagkat sa oras na yon, ililigtas niya ang sangkatauhan. At kinakailangang siya ay hindi bumaba sa lupa bilang Diyos. Bababa siya sa lupa bilang Diyos at bilang tao. Amen po ba? Kaya hindi niya ipinagpilitan, kusang loob niyang hinubad. Ganon kabait ang Panginoon. Ang tao'y makasalanan, masama. Pero hindi niya, di ba? Hindi niya inisip, ba't ko kailangang hubarin ito? Ba't kailangan ako ay bumaba at pumantay at katulad, mabuhay tulad ng mga tao? Pero pinakita niya sa atin ang halimbawa ng isang tunay na biyaya. Siya ang biyaya ng Panginoon na nagpakita sa atin. Hindi lamang physically, kundi pinakita niya ang halimbawa ng isang tunay na pagiging mapagbiyaya. Sabi mo sa tabi mo, mapagbiyaya. Kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Isinilang din siyang katulad ng tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Hindi niya sinuway ang Diyos Ama. Kaya kahit alam niyang sobrang hirap ng kanyang dadanasin sa pagliligtas sa sangkatauhan, na nung oras na siya'y nananalangin sa Diyos Ama bago siya hulihin, sa sobrang stress na kanyang nararamdaman, siya ay, di ba, yung luha, na, yung pumapatak na pawis sa kanya, ay nagkulay dugo. Sabi sa science, kapag daw sobrang stress ang isang tao, posible na ang kanyang pawis ay magmukhang dugo. Pero ang Panginoong Hesus, naranasan niya ito sa sobrang bigat ng kanyang dinadanas. Kaya nga ang sabi niya sa Diyos Ama, hanggat maaari po, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Hanggat maaari ay huwag kong danasin, Ama. Pwede bang mailigtas ko ang tao? May iba bang paraan?
Pero sinundan niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Maging ito man ay nagbigay sa kanya ng matinding kahihiyan. Pero natapos ng Panginoon ang kanyang misyon. Kaya nahayag ang biyaya ng Diyos. Sabi natin, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Amen? Merong nakakita ng personal at meron namang nakakita sa spiritual. Amen ba? Yon ay tayong lahat na sumasampalataya. Kaya sabi ng salita ng Diyos, mapalad sila na sumasampalataya bagamat hindi ako nakikita. Kaya sabi mo sa tabi mo, mapalad ka. Amen? Pangalawa, paano nahayag ang biyaya o kagandahang loob ng Diyos? Number 2, the grace of God's sacrifice. Ang biyaya ng Diyos ay isinakripisyo. Sabihin natin, isinakripisyo. Basahin natin ang verse. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Para daw sa atin, namatay na minsan ang Panginoong Hesus. Siya'y namatay ayon sa laman. Bakit? Sapagkat ang ililigtas niya ay laman, ang tao, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Kaya ang kanyang kamatayan ayon sa laman ay nagbunga ng kaligtasan sa espiritual. Ano ibig sabihin? Nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at siya'y muling nabuhay, ito'y nagbigay ng pag-asa sa mga taong nabubuhay sa laman, na laman. At ito'y nagdulot ng espiritual na kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Amen? So, isinakripisyo ang biyaya ng Diyos. Para sa iyo at para sa atin, siya ay isinakripisyo. Anong ibig sabihin ng isinakripisyo? Siya yung inialay. Kasi hindi kailanman papayagan ng Diyos na ang kasalanan ay hindi mabayaran. Hindi kailanman babaliin ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan. Alam natin ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Alam natin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Alam natin na ang Diyos ay, di ba? Pero siya ay Diyos ng katarungan. Sabi natin, katarungan. Ibig sabihin, siya ay Diyos ng katarungan. Ang kasalanan, hindi pwedeng hindi mabibigyan ng hustisya. Parang yung nangyayari ngayon. Diba? Ang nangyaring pagnanakaw sa pondo ng bayan na nagdulot ng maraming namatay dahil sa baha, hindi pwedeng hindi mabibigyan ng hustisya. Amen ba? Dapat. Ganyan din ang Panginoon. Kapatid, ang kasalanan nating lahat, hindi pahihintulutan ng Panginoong basta lamang makalampas. Hindi pa pwede yung, Lord, lalambingin mo, wala na. Hindi pa pwede yung susuhulan mo siya na, Lord, mag-church ako lagi ng mas maaga pa kaysa sa alas 8, di ba? Lord, pupunta ako ng walang absent. Pupunta ako sa church palagi. Lord, gagawin ko to. Hindi mo masusuhulan si Lord. Kasi si Lord ay, Diyos na makatarungan. Kaya nga ang kanyang mismong bugtong na anak, sarili niya, ay hinayaan niyang maisakripisyo. Pahirapan at mamatay sa krus. Bakit? Sapagkat kailangang mabayaran ang kasalanan. At ang nagbayad noon ay ang kanyang anak na si Jesus. Walang tao ang pwedeng magbayad. Kaya ang Diyos Ama, mabayaran lang, sinakripisyo ang kanyang anak. The grace of God, sacrifice. Kasalanan natin,
iba ang nagbayad. Kaya mga kapatid, ang biyaya na tinanggap natin, wag nating baliwalain. Nawa, wag nating tanggapin ng basta-basta. Nakilala natin ang ating Panginoon. Nawa ay, di ba, pahalagahan natin ang biyayang tinanggap natin. Taas ang kamay ng mahal na mahal niya ang Panginoong Jesus. Yung biyaya na yan ng Diyos, bagamat hindi tayong naghirap, sobra nating pahalagahan sa buhay natin. Huwag nating baliwalain. Huwag na nating muling hilingin na muling isakripisyo at pababain ng Ama ang kanyang anak. Sabi ng Bible, minsan lang itong mangyayari. Amen ba? Amen. Kaya anong ibig sabihin ng Panginoon? Ngayong ito ay tinanggap ninyo, bigyan ng importansya. Gawin ang lahat para ibigin at iparamdam sa Diyos ang ating pagiging mapagpasalamat sa kanyang ginawa. At ang pangatlo, papaano nahayag ang biyaya ng Panginoon o ang kanyang kagandahang loob? The grace of God saves. Sabihin natin, saves. Ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Kaya tayong lahat ay nakakilala Kaya tayong lahat ay nandito sa church. Kaya tayong lahat ay nagkaroon ng understanding tungkol sa Bible, tungkol sa truth. Bakit? Kasi yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos na nahayag sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon ang nakalipas na. Hanggang sa kasalukuyan ay kumikilos ang kapangyarihan. Amen ba? Amen. Taas ang kamay ng nabibless sa biyaya ni Lord. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan ba't kasama mo May and Michael ang iyong mother. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan bakit tayo ay magkakasama. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan bakit tayong lahat ay nandirito. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit na-enjoy mo ang buhay. Sapagkat ang kanyang biyaya ay may kapangyarihang magligtas. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, ikaw ay naligtas sa biyaya. Amen? Binasa ko sa inyo kanina, John 6:47. Ano sabi? Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Narinig na ba natin ito sa iba? Hindi. Pero ang Biblia, ang mismong salita ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng katiyakan. Sabi natin, katiyakan. Ang liwanag, pakatandaan. Sabihin, talagang tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Ang sumasampalataya sa akin. Taas ang kamay ng sumasampalataya kay Jesus. May buhay na walang hanggan. Kaya pag namatay ang Kristiyano, siguradong sa langit pupunta. Amen ba? Hindi na kayo pupunta sa sementeryo para manalangin sa kaluluwa ng namatay na kamag-anak. Panginoon, iligtas po ninyo, alisin po ninyo ang kaluluwa at maligtas ang kaluluwa. Hindi nyo na kailangan ng 40 days, 9 days, babang luksa. Bakit? Wala na yun Ang liwanag ng Bible. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, may buhay na walang hanggan. Hindi ito sinabi ng kanyang mga alagad. Ito'y salita mismo galing sa bibig ni Jesus nung siya'y nasa katawang tao. Sinabi niya ito, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Di sana sinabi niya, ang magpa-member sa relihiyon ay maliligtas. Ang maging membro ng ganitong sekta ay maliligtas. Di ba? Ang susi lang ay pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Amen.
Dahil ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas, ang kailangan lang gawin ng tao ay sumampalataya. Kaya ang mga kamag-anak natin, ba't natin sinishare sa kanila? Hindi tayo nahihiya. Kasi ito yung truth. At kapag nalaman ng tao ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Amen ba? Kaya kailangang may magsalita. Paano maaakusahan ang mga magnanakaw sa flood control kung walang magwi-witness? Amen ba? Amen. Amen. Di ba? Kailangang may mag-witness, kailangang may tumayo. Ganon din, paano maliligtas ang kamag-anak mo kung ikaw na nakakaalam ng katotohanan ay mananatiling tahimik at hindi magsasalita? Sabi mo, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang mga tiyuhin ko, mahal ko ang mga katrabaho ko, best friend ko. Pero hindi ka nagsasalita. Alam mong sila'y nasa sakdal. And time will come, hahatulan na ng kamatayan. At ito'y kamatayang walang hanggan sa impyerno. At ang ginagawa mo bilang isang witness ng Panginoon o star witness ng langit ay ayaw magsalita. Ba't ayaw magsalita? Nahihiya. Baka kung anong sabihin sa akin. Nahihiyang mag-share. Nahihiyang magsalita. Baka ako yung hanapan ng butas. Ikaw nga, mas masama ka pa sa akin. Amen? Pero ganun talaga. Kailangan natin magsalita kasi tayo yung witness. Eto na yung mga kamag-anak mo. Inaakusahan. Sinampahan ng kaso ni Satanas. Ang dami niyang kasalanan. Mula nung isilang yan, dami niyang kasalanan. Nilatagan ng napakaraming kaso. Pero salamat sa biyaya ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Hinihintay lamang niya tayong tumayo, manindigan sa katotohanan. Taas ang kamay ng simula ngayon, hindi matatakot magsalita. Amen. Magsalita tayo. Sabihin natin ang katotohanan. Kahit pabalikan tayo, okay lang. Kasi ganun talaga eh. Napansin nyo si Sergeant Gutesa, yung Marines, di ba nag-witness? Anong ginawa ng mga kalaban? Di ba pinapalabas na siya ang may kasalanan? Anong ginawa ngayon ng Marines? Hindi na muling pumunta doon sa hearing. Nagtatago siya. Pero hindi siya nagtago para manatiling nakatago. Para maingatan siya. Kasi pwede siyang ipapatay. Tayo, mga anak ng Diyos, mananatili ba tayong magtatago at hindi magsasalita? Ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Nahayag na at nagpakita na ang biyaya ng Diyos. Ngayon, nasa atin na mga anak ng Diyos ang susi. Ang maraming tao'y namamatay at papunta sila sa impyerno. Hahatulan ng silya elektrika sa panahon natin ngayon. At ikaw, alam mo yung totoo na hindi siya ang totoong pumatay. Alam mo ang katotohanan, hindi ka nagsasalita. Kailangan nating i-share ang Panginoong Jesus. Or else, mapapahamak sila ng walang laban. Anong ginagawa ng isang akusado kapag siya ay haharap sa korte? Hindi ba naghahanap siya ng abogado niya? Amen? Kung sasabihin mo ang katotohanan, malalaman niya at makikilala ang Panginoong Hesus, ang biyaya ng Diyos, magkakaroon siya ng pag-asa. Amen? Ang Panginoong Hesus ang mag-aabogado sa mga taong ipapaalam mo ang katotohanan. At walang kaso na natalo ang Panginoong Hesus. Kahit yung kaso ng pinakamasamang tao nakapako sa krus na kasama niya, yung kriminal na nakapako sa krus, iniligtas at ipinanalo ng Panginoon sa korte ng langit. Amen. Ikaw pa ba naman ang hindi ipanalo at ang mahal mo sa buhay?
Ang kailangan mo lang gawin ay magsalita. Amen? Ba't nakasama nyo si nanay dito, Michael? Paano nyo nakasama si nanay? In-invite mo siya. Yan. Di ba? Simple invitation. Gamit yung inyong relationship, especially sa family. Pwede mong gamitin eh. Amen ba? Amen. Mga kamag-anak natin. Yun po yung misyon ng sangkatauhan. Yan ho ang misyon natin. Hindi ho tayo kailangang maging deboto sa napakaraming tradisyon at kaugalian na hindi natin alam kung ano talaga ang patutunguhan. Hindi mo alam kung ano talagang resulta niyan, suntok sa buwan o kung ano man. Ginagawa mo lang kasi minana mo. Ito hong dapat natin ang gawin. Dito tayo dapat maging deboto sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang kagandahang loob. Ikwento natin. Amen ba? Gusto nating makumpleto ang ating pagpunta sa simbahan, ang ating pagsamba. Hindi ba pag tayo sumasamba laging sa Bible, may dala tayong handog sa Diyos? Ang pagkumpleto sa ating pagsamba, dapat may handog kang daladala sa altar ng Panginoon, susunugin. At ang altar ng Diyos ngayon, ang susunuging handog ay walang iba kundi ang mga tao. Hindi mo sila ilalagay sa apoy pagdating dito, Pastor, sunugin mo na to. Hindi. Sa espiritual, may dala kang kamag-anak o kakilala isa. Yan po'y handog mo sa Panginoon. At pagpasok mo sa church, sa espiritual, yan po'y alay mo sa Panginoon. Kagaya si nanay, yan po'y alay at handog mo sa Panginoon. Mabangong samyo yan sa Diyos. Sabi ng Bible, isang kaluluwa lamang ang magbalik loob sa Panginoon. Nagpapalakpakan at nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan. Amen. Sobrang saya kapag meron kang dalang kaluluwa. Ligtas na tayo. Hindi dapat huminto sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Naligtas tayo para maligtas din ang iba. Amen ba? Amen. Hindi tayo yung tagapagligtas, pero tayo ang instrumento ng ating tagapagligtas. Amen ba? Amen. Be an instrument of the Lord. Para saan? Sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Taas kamay ng gusto niyang maglingkod sa Lord. Amen. So maglingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatuloy noong ginawa ng Diyos sa krus. I-share natin ang kagandahang loob ng Panginoon. Amen? Amen? So paano natin to gagawin? Sa Sunday, pag nag-church tayo, may kasama tayo. Yun ay mabangong samyo sa Diyos. Amen ba? Amen. Maganda na tayo ay nag-o-offering sa church. Diba? Okay yun. Bakit? Kasi tingnan nyo, naka-aircon tayo. Maayos ang simbahan natin. Diba? Maganda, nakakabayad tayo ng rent natin dito. Okay yun. Praise God. Pero hindi lang dapat huminto sa pagbibigay ng handog. Ang pinaka-importante sa Panginoon ay ang kaluluwang handog. Dapat ikaw ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala sa kanyang paanan ng mga tao na makakasama sa langit. Amen ba? Amen. Sabihin natin, nagliligtas ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Dapat hindi malugi si Lord sa iyo. Dapat tumubo si Lord sa iyo. Amen ba? Amen. Ilan taon ka na sa church? Ilan na ang tubo ni Lord? Sikuhin mo yung katabi mo, parang pinatamaan ka. Amen. Amen ba? Anong sabi ng Gawa 16:31? Tingnan nyo
Unawain niyo pong unawain niyong mabuti mga kapatid, etong ating pinag-uusapan. This is very important. Ito yung pinakapuso nung atin pong pagiging mananampalataya. Ito yung pinakapuso ng ating pagsiserve. Amen? Kapag hindi mo kasi ito nagagawa, pag wala kang dalang handog sa Panginoon, ang dala mo lang every Sunday sarili mo, ang dala mo lang every Sunday ay yung offering mo, religious ka rin. Religious ka pa rin. Diba? Hindi ka pa lumalabas sa pagiging relihiyoso. Hindi naghahanap si Lord ng relihiyoso. Ang hinahanap ni Lord ay mga taong naglilingkod sa Kanya sa espiritu at katotohanan at nagdadala ng kaluluwa. Amen? Pakinggan niyan, Acts 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kanino daw sasampalataya? Sa Panginoong Hesus. Anong resulta? Maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya. Nakita nyo? Sumampalataya ka kay Hesus, maliligtas ka, at kasama ang iyong sambahayan. Pangako ng Diyos yan. Kaya kung ikaw nakakilala sa Panginoon, hindi pwedeng hindi maliligtas ang pamilya mo. Inuulit ko, kung ikaw ay nakakilala na sa Paminoon, hindi pwede, sabi natin hindi pwede. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. So hindi pwedeng hindi maliligtas ang iyong pamilya. Bakit? Kasi naniniwala ang Panginoong Hesus na ikaw na iniligtas niya ay magsasalita. Payag ka, alam mong pupunta ka sa langit, alam mong napakaganda doon, alam mong wala doong pagdurusa, alam mong doon ay buhay na walang hanggan, punong-puno ng kagalakan, at alam mo na impyerno ay punong-puno ng pagdurusa, walang katapusang hirap, and yet, hindi mo sinasabi o sinishare sa kanila, galit ka ba sa kanila? Sabi mo sa katabi mo, galit ka ba sa kamag-anak mo? Galit ka ba sa pamilya mo? Bakit may best friend ka? Lagi mong kasama sa milk teahan. Lagi mong kasama sa pasyalan at sa SM. Kausap mo hanggang umaga. Ba't hindi mo kinikwento si Jesus? Galit ka ba sa kanya? Hindi ba totoo ang pagmamahal mo sa best friend mo? Ba't hindi mo sinasabi sa kanya na kung hindi ko to sasabihin sa iyo, Beshi, mapapahama ka? Amen ba? Di ba? Bakit ka mahihiya sa kanya? Ano kung sabihin niyang bibol ka? Ano kung sabihin niyang born again ka? Mapapahamak siya. Alam mo yun. Nakikita mo na sa pupuntahan niya may naghihintay na panganib. Papayagan mo siya, wala kang gagawin. Hindi mo pipigilan, Beshi, huwag ka tumuloy. Di ba? Hindi mo sasabihin na wag. Maaring masaya mong kasama ang tatay mo, ang nanay mo, kamag-anak mo, kapatid mo, pag umuwi ka. Nakikita mo, galing sa trabaho, nandun pa rin sila. Nag-e-enjoy sila kasama mo. Pero ang katotohanan, maghihiwalay at maghihiwalay kayo pagdating ng panahon. At ang isang malungkot na katotohanan, Kristiyano ka, may namatay kang kamag-anak, hindi ka dapat masaya. Sabi ng Book of Isaiah, hahanapin ko sa inyo ang kanilang dugo. Ang dugo ng mga taong makasalanan na dapat ay sinabihan mo pero hindi mo sinabihan, pananagutan mo. Nakita niyo yon? Kaya hindi pwedeng hindi tayo magsasalita. Kinakailangang ibahagi natin ito sa kanila kasi kritikal ang kondisyon ng isang taong nabubuhay na wala si Hesukristo. Inuulit ko, nasa kritikal silang sitwasyon. Kailangan maunawaan natin yung bigat para hindi natin baliwalain na tayo nag-church, sila hindi kasama. Amen ba? Hindi ako galit ha.
Passionate lang. Sabi mo sa tabi mo, passionate lang si pastor. Gusto kong mabigyan ng diin ito. Kasi, di ba, napaka-importante nito. Kung nakikita mo lang ang halaga at nakikita ng Diyos sa kanila, iiyak ka. Di ba? Imaginein mo kamag-anak mo nasa ICU, critical, wala kang gagawin. Bayaan mo na lang siyang mamatay. Oh, hindi, gagawa ka ng paraan kahit wala kang pera, kahit lahat ng koneksyon, pupuntahan mo. Bakit? Kasi gusto mo na maisalba siya. Amen ba? Amen. Pinakita ng Panginoong Hesus yan doon sa taong naghihingalo sa krus. Na nagsabi sa kanya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sabi ng Panginoon, ngayon din. Hindi niya sinabing, wait lang. Hindi na nagpa-wait. Bakit? Nagmamadali ang Diyos. Pakisabi sa katabi, nagmamadali ang Diyos. Kung hindi ka nagmamadali, magmadali ka na. Kasi, di ba, ilan na sa mga kamag-anak mo, kasama mo lang natulog, kahapon lang kasama mo, namasyal pa kayo sa SM, tapos hindi mo nakasama. Tapos atin tayo ng lamay, parang as if wala, nakipagtawanan ka pa, wala ka man lang nararamdamang conviction na namatay yun, hindi mo shineran. Alam mo yung truth, hindi siya dapat mapahamak, hindi siya dapat parurusahan sa impyerno. Dapat nagsalita ka. Gusto ba nating dumating ang panahon na ang mga kamag-anak mo at ang kanilang mga kaluluway sumisigaw sa iyo? Napakasakim mo. Alam mo pala na mapupunta ako sa impyerno, hindi ka man lang nagsalita. Kasama mo akong kumakain palagi, ni hindi ka nagsalita. Madalas tayong magkasamang lumalabas, hindi mo sa akin sinabi ang tungkol kay Hesukristo. Ngayon nagdurusa ako dito. Ilan ang kaluluwa ang umiiyak at sumisigaw sa pangalan ng kanilang mahal sa buhay na born again. At nagsasabing, di ba? Wala kang awa, hindi mo man lang sinabi sa akin. Naghihirap ako dito. Ang haba ng panahon na magkasama tayo, sinarili mo ang kagandahang loob ng Diyos. Mga Kristiyano, huwag tayong maging madamot. Libreng tinanggap ang kanyang kagandahang loob. Libre nating ibahagi ito sa mga tao. Amen. Ang gagawin mo lang magsalita. Nasa trabaho ka, nananahi ka ng damit, may tao dyan. Magsalita ka. Amen ba? Amen. Nasa workplace ka, sa office ninyo, may tao dyan. Magsalita ka. Very simple lang naman. Kaya sabi ko sa inyo, kabisaduhin nyo lang ang Roma 6:23. Or kahit yun lang yung basahin mo. Sabihin mo lang sa kanya na ang tao'y makasalanan. At ang kasalanan ay hindi palalampasin ng Diyos. Magbabayad. At ang kabayaran pupunta sa impyerno. Pero napakabait ng Diyos. Ang kanyang kagandahang loob ay nagliligtas. Ang kailangan lang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen ba? Hindi natin hawak ang buhay eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. Ipagpapabukas pa ba natin? Sasabihin ba natin na saka ko na lang sasabihin, next year na lang? Mga youth, di ba? Mahal nyo ba ang inyong mga magulang? Ba't hindi nyo i-share ang isang magandang bagay na ito sa inyong mga magulang? Ba't kayo magpapadala at nahihiya kayo sa kanila? Hindi ko po si mayaya kasi hindi maniniwala sa akin. Yun na nga. Alam mo palang hindi maniniwala sa'yo, pero mahal mo ang nanay mo. Magpakita ka ng pagbabago.
maghugas ka ng plato. At pag nakita mong masaya sa paghuhugas mo ng plato, Nay, may sasabihin ako sa'yo. Yakapin mo, mahal kita. Gusto kitang makasama sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Iiyak yun, sasama yun sa'yo. Amen ba? Amen. Di ba? Mga magulang na naririto, may mga anak tayo, mga youth na, hinahayaan natin dahil matigas ang ulo nila. Hindi. Dapat mas mangibabaw ang pagmamahal mo sa kanila. Anak, mahal kita. Huwag mong sabihin na, pag di ka sumama, sisigawan mo. Hindi. Sabihin mo sa kanya, mahal kita. Kaya kailangang sumama ka. Amen ba? Amen. Eto. Gawin mo tong goal. Bago matapos ang taong ito, hanggang December, gawin mong goal. Ako at ang buong pamilya ko, maglilingkod sa Diyos. Amen. Yung nakalagay sa Joshua chapter 24 verse 15, ano nakalagay sa Joshua 24:15? As for me and my house, we will serve the Lord. Dito sinasabi ko lagi sa mga tatay, wala na tayong pinakamagandang pamana sa ating mga anak, kundi ang tamang pagkilala sa Diyos. Amen. Kahit hindi ka sobrang yaman, iiwanan mo ang pamilya mo na higit pa sa kayamanan. Bakit? Kasi ang Diyos na may-ari ng lahat ng kayamanan ang mag-iingat at magpapala sa kanila. Iiwanan mo sila na alam mo naglilingkod sa Diyos at darating ang panahon, magkikitang muli kayo sa langit. Amen. Napakaganda ho niyan. Ano pa ba namang ipapamana mo na matindi dyan? Kotse, bahay, lupa, magpapatayan lang ang mga anak mo. Baka pati ikaw, patayin agad dahil sa kayamanan mo. Pero kung ang ipapamana mo ay magandang relasyon sa Panginoong Hesus, iiwanan mo yan na napakaayos. Amen ba? Tumayo po tayong lahat. Sino po rito yung damang-dama ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Again, ang biyayang tinanggap natin, huwag nating sarilinin. Ibahagi natin sa lahat. Amen. Lahat tayo, kahit sino na naririto, lahat tayo ay sama-samang ipagpatuloy ang gustong gawin ni Lord. Ano ba sinimulan niya? Niligtas niya ang mga tao. Yun ang